Mas naniniwala ako na mas transparent ang mga social media vloggers. Bakit po? Kasi sa social media vloggers, alam nyo na kami po ay merong political leaning o may bias with ED po yun. Alam nyo po na kami ay, halimbawa ko, isang Duterte supporter. Pero ang problema sa mainstream media, you are trying to pretend that you are not biased. Pero, alam naman natin, dahil sa interest ng namumuno o may-ari, maaari kayo ay nagiging biased. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa mainstream media, hindi po pwedeng lumabas yan. Titingnan yan ng editor at sasabihin sa'yo kung may diferensya yan. Yung kanila hindi. Pagkasulat nila, lalabas na hindi po pwede sa mainstream media yan. Iyan ay may layer upon layer of checks. Kaya hindi po pwedeng dumaan ka. Ngayon, kung meron ka ang opinyon na hindi tumatayo sa katotohanan, hindi papayagan yan. Ulitin ko po, parang hindi po ata ako naintindihan ni Sir. Wala po akong problema doon sa sinasabi niya. Ang sinasabi ko po, yung issue ng account. Wala po ako sinabing may nakausap ako. Oh, so, in other words, is that your opinion? Yes, ma'am. It's So, my opinion. this is not factual? Yes, So, ma'am. you cannot prove itong statement mo na walang utos galing sa taas? Yes, ma'am. Ang sinasabi ko nga po ay paulit-ulit, kanina pa po, ay opinion po lamang ito. Kahit po ako nagbablog po, laging nagre-react lamang po ako sa balita ng mainstream at sinasabi ko pong ito'y aking opinion. Ma'am, pinapaliwanan ko nga po, bago po ako naputol, pinapaliwanan ko na mga yung circumstances, sa tingin ko, opinion ko, ay organisadong hindi po pinalabas sa mainstream media yung reaksyon na sandali, may mali ata doon sa sinabi ng ating Pangulo. So, it's only your opinion. So, you do not have any proof to prove na walang utos galing sa taas kasi yun yung sinabi mo and you're making it factual. So, as of the moment, it's just your opinion, correct? Ma'am, wala po ako sinabi na factual. Paulit-ulit ko po sinasabi na it is my opinion. Sa lahat, bago ko po sabihin yung sa tingin ko may mali, ay mali po muna yung pangalan ko, hindi po Brian, Byron po. Pangalawang sa tingin kong mali ay yung tanong na kung sino ang dapat mas paniwalaan, ang mainstream media ba o ang mga influencer. Siguro mas magandang sabihin natin o itanong natin kung ano yung sinasabi, hindi kung sino yung nagsabi. Dapat sa issue, hindi dun sa tao. Kung meron mang magpapakalat ng fake news sa Pilipinas, walang iba yan kung hindi ang mga politiko sa Pilipinas. Unahin na natin ang ating Pangulong si Marcos, na kung saan sinabi niya na walang baril na pumasok sa KOJC Siege. Kitang-kita po sa social media, naka-live ang mga vloggers doon, may baril ang mga pulis na pumasok doon. Ako po, naandun, nakita ko ng aking mata na may dalang mahabang baril si Torre. Ang tanong ay ito, bakit ni isang mainstream media walang pumuna sa maling ito? Alam niyo ang sagot? Simple lang. Sabi nga ni Sir Verhel, organisado ang mainstream media. Organisadong hindi sila pwedeng magsalita kung walang utos galing sa taas. Salamat po. Simple yung tanong nun na hindi kayang sagutin ng mainstream media kasi nga po natatakot sa hagupit. Tingin ko lamang po yung sinabi ni Sec Martin na bakit mas marami ang umaano sa social media. Nakakalungkot lang na nanggaling kay Sir na parang sinasabi ang mga Pilipino tanga. Pero sa akin, sa tingin ko lamang po, kaya na ang mga Pilipino ay mas nag-aano sa social media kasi po, mas nakaka-relate sila. At the same time, they can say kung ano yung nararamdaman nila doon sa specific topic. Unlike sa mainstream media, hindi naman sila pakikinggan. Kasi syempre, isang organisado sila, opisina. Hindi katulad sa social media, mas personal. Ayan. Yusek Claire, hindi ba parang okay naman na ang opinion, right? At kadalasan sa social media, opinion. Pero paano naman yung tinatawag na tahasang kamalian o kasinungalingan? Yes, very clear naman. Makikita naman natin kung ano ba yung disinformation, ano yung fake news. Example na lang, sabihin natin dito ha, ito ay nasa news naman, hindi naman kailangan na sabihin na wala dito. Yung tungkol sa pinag-utos di umano ng Supreme Court, ng TRO. Pero wala naman. Mismong Supreme Court ang umalma rito. Yun palang tahasang fake news na yon.
So, hindi naman pinag-uusapan dito ang opinion. Yun ay factual. So, maliban doon, kitang-kita kagad na merong mali siya sa pagbibigay na ganitong klaseng fake news or disinformation. Okay, so would you like to react Yes. sa kanila pong sinabi? Oo. Kaya kanina, sabi nga natin, siguro kaya yung social media influencers ay nasasabing hindi organisado. Dahil unang-una pa lang, meron ditong house rules na huwag babanggitin. Sana ang mga events o tao o okasyon na hindi kasama rito sa itong ating programa ngayon. Pero tanungin ko na po si Mr. Byron. You live to his you live to your name. You live up to your name. Banat. So when you said na walang utos galing sa taas. Okay? Paano mo o hindi? Ano ang ginawa mo to verify this? Meron ko bang pinatutungkalan? Network ba ito? Mainstream ba ito? At ano ang ginawa mong paraan para ma-verify ito para yung sinasabi mong walang utos galing sa taas ay masabi mo sa taong bayan na totoo? Kailangan natin tingnan ng mga pangyayari. Una sa lahat, napaka-obvious. Obvious sa social media, lumabas, kung ito yung pinatutukuyan nyo, ma'am, na may baril po ang mga pulis. Yan po. Excuse me po, I would like to cut Mr. Byron. Apa. My only question is, ano ang ginawa mo to verify na walang galing na utos o walang utos na galing sa taas? We don't have to mention the event. I just want to know, ano yung ginawa mo para malaman mo kung may katotohanan na walang utos sa taas? Did you ever communicate with the owners or kung sino man yung taas na sinasabi mo? Ma'am, pinapaliwanan ko nga po, bago po ako naputol, pinapaliwanan ko na mga yung circumstances, sa tingin ko, opinion ko, ay organisadong hindi po pinalabas sa mainstream media yung reaksyon na sandali, may mali ata doon sa sinabi ng ating Pangulo. So it's only your opinion. So you do not have any proof to prove na walang utos galing sa taas kasi yun yung sinabi mo and you're making it factual. So as of the moment, it's just your opinion, correct? Ma'am, wala po ako sinabi na factual. Paulit-ulit ko po sinasabi na it is my opinion. No, kanina po sinabi niyo po kanina na meron kayong nakausap at sinabi na hindi yan na ilabas dahil ang sabi, walang utos galing sa taas. So is that your opinion? Ma'am, wala po ako sinabing may nakausap ako. Oh, so in other words, is that your opinion? Yes, ma'am. It's So my opinion. this is not factual? Yes, So ma'am. you cannot prove itong statement mo na walang utos galing sa taas? Yes, ma'am. Ang Ayan. sinasabi ko nga po ay paulit-ulit, kanina pa po, ay opinion po lamang ito. Kahit po ako nagbablog po, laging nagre-react lamang po ako sa balita ng mainstream at sinasabi ko pong ito'y aking opinion. Sa periodismo, hindi po pwedeng sabihing opinion lamang. Maraming magagalit na mga editorial writer at saka mga kolumnista kasi ang opinion ay batay po sa empirical na datos. Hindi papasa sa thesis defense ang estudyante na magsasabi na ito ay opinion ko lamang, galangin po ninyo yung opinion ko. Maling-mali po na ang datos ay isasantabi para lang maglahad ng opinion para makapag-chase ng clout at makapag-chase ng viewers. Salamat! Pero ang tanong ko po, ibig po bang sabihin nun, bawal na magbigay ng opinion sa social media? Hindi bawal pero mali. Mali ang magbigay ng opinion. Kung hindi batay sa datos. Ganon kasimple. Mali. Ganon siya kamali. Kasi maraming malalasong isipan kapag ang opinion ay hindi batay sa katotohanan. Hindi bawal, mali. Salamat. Okay, Professor Dennis Coronacion. Well, actually marami akong katanungan pero susugan ko lang yung tanong ni Attorney Claire ni Yusek Claire. Interesado akong malaman kasi at least dun sa traditional media, they're very transparent kung ano yung proseso o sistema pinagdadaanan. Ngayon, on the part of the influencers and social media personalities, gusto ko malaman kung ano yung proseso o kung meron man vetting process na pinagdadaanan bago nyo ilabas ang isang content, whether this is a fact or opinion.
Sa kaso ko po, ako po ay laging nagsasalita tungkol sa pangangailangan ng Pilipinas na magkaroon ng constitutional reform. At marami po ako mismong empirical evidence, marami po akong citations of academic white papers and all these kinds of dissertations na nagpo-prove na talagang kinakailangan sana natin tanggalin ang lahat ng mga anti-foreign direct investment restrictions, kailangan natin mag-federalism para makalat ang mga trabaho sa iba't ibang parte ng Pilipinas at kailangan natin ng parliamentary system para maging mas maayos ang ating gobyerno. Ngayon, ang nangyayari, scientific method ang batayan ko dahil galing po ako sa STEM discipline, Computer Science, Management Information Systems. Yun lang po. Okay lang. Sige. Isang salita lang, iniiwasan natin hanggat maaari ang credentialism. Kasi sa akademya, totoo, may mga expertise at hindi ko kino-question ang expertise ng ating kasama rito, pero ang lahat dumadaan sa peer review. At sa konteksto ng news media organization, merong de facto peer review pag dumadaan ito sa editor. Halimbawa, associate editor ako ng Bulatlat, pero 2 editor muna ang kailangang tumingin sa isang artikulo bago ma-publish ito. At minsan, nagre-reject pa kami. Salamat. Unfortunately, for example, dito sa mainstream media, masyadong napamukhang masama ang charter change, ang constitutional reform for the longest time. Kaya nga, walang choice. Kinakailangan sa social media ilabas ang mga katotohanan. Itong mga studies, yung mga empirical evidence na kinakailangan talaga itong mga reformang ito. Pero hindi ito lumalabas. Hindi ito lumalabas sa mainstream media as much as yung mga pangungontra, yung mga pinapamukhang masama ang mga reformang ito. Yun po ang aking experience dahil ito po ang aking expertise o yung mga kino-concentrate ko. Maraming salamat po. Kahit na sino pang expertise yan, walang pruweba yan. At hindi mo masasabi na fact yan. Kaya ang inilalaban mo, ang iyong credentials. Medyo talon-talo ko rito, wala akong kolehiyo eh. So, hindi yan ang pinag-uusapan dito. Iyan, opinion lamang lahat yan. So, hindi mo pwedeng ipasa na iyan dapat tanggapin dahil sa iyong credentials. Hindi totoo yan. The right honorable gentleman has made a mistake in saying that this is all about credentialism. This is not about credentialism. It has nothing to do with me. Walang kinalaman to sa akin. Wala tong kinalaman sa credentials ko. Ang pinag-usapan ko ay yung scientific method. Yun po yung ginamit kong proseso na kinakailangan empirically based. Nandyan ang napakaraming mga academic sources na minimension ko. Hindi dahil sa ako po ay eksperto. Wala nga, hindi nga ako eksperto. Hanggang bachelor's lang ako ng computer science at saka management information systems. Wala po akong masterado. Wala po akong PhD. Ordinaryong tao lang po ako. Yun lang. Ang scientific process po, ulitin ko lang, kailangang reviewin yan ng iba pang mga tao. Kaya nga yung mga preprint na mga publication, hindi masyadong siniseryoso. Hindi natin sinasabing hindi totoo, pero hinihintay natin yung actual na pagre-review. Sa periodismo, ulitin ko lang, kailangang dumaan sa tamang proseso ito. Hindi porke may alam ako lang ang masusunod. Hindi porke ako ang boss chief, ipapublish nyo na basta-basta yung artikulo ko. May proseso po yan at yun yung kailangang sundin. Salamat. Okay, so Alex, puro mga reporter ang katabi mo, ha? Yes. Kanina pa gusto magbigay ng sarili nilang report. Yes, may katabi tayo siyempre. Pare, dito nga tayo. Pakilala mo naman kung gaano kagwapo itong isa nating... Yes? Hello po, Jess De Los Santos from News 5. Ayan. Siyempre, Corina, Alex, pag pinag-uusapan yung fact, isa sa lagi nating iniisip, accountability, sense of accountability. So, medyo, baka isipin nyo yung iba, medyo may kababawan, pero parang interesado din nating malaman. So, sa pina-accountability, kumpiyansa kang ihayag, maging yung pangalan mo, i-attach yung pangalan mo sa bawat kwento o di kaya report. Para sa mga ating online personalities, bakit ba karamihan sa mga vloggers nagtatago sa isang pseudonym o di kaya sa isang karakter sa isang imahe na hindi naman nila totoong mukha? Ayan. And I think, din natin, sa tingin nata, sa mainstream din nata, may mga nag-screening din sa mga mainstream para i-balance natin yung tanong, no? Ano bang reason behind that para malaman din natin? Ako po, hindi ko po masasagot yung patungkol sa mga ibang vloggers na gumagamit at nagtatago. As a matter of fact, ayoko nga po nun. Galit po ako sa mga vloggers, kahit pakapartido, na nagtatago sa ibang muka. Dapat kasi panindigan mo yung sinasabi mo. Kaya nga ho, sa aking mismong channel, nandun mismo ang email ko, you can email me, your side, or whatsoever.
Nandun din ang pangalan ko, alam lahat ng tao ang mukha ko. Hindi po ako nagtatago dahil kaya kong panindigan ang sinabi ko. Mas matindi sa mainstream media. Bakit? Ni-report ninyo. Sino ang nag-edit? Kayo ho ba? Hindi. Ang nag-edit, newsroom. Pag may mali, may problema tayo doon. Bakit? Sisisihin, di ba, yung nag-report? Di ba, ganun naman na nangyari, nasisisi nagre-report. Kaya nga ako, paulit-ulit ko rin sinasabi, huwag natin sisihin ng reporter, cameraman. Dahil wala naman po silang kinalaman doon sa final na news. Ang problema, hindi nila alam kung sino ang nag-edit ng news. Hindi ganyan ang proseso ng editing. Ang editing, ginagawa yan habang ang reporter nasa tabi niyan. So, hindi po pwedeng yung editor ang masusunod kung anong gusto niya. At ang editing, may layers yan. Umpisa pa lang, meron ng editor na nagpapatakbo ng tropa ng reporters. Sumasagot sa editor yan. Yung editor na yun, may isa pang susunod na editor uli. Meron pa uli. Ha? Pero lahat yan, ginagawa habang nahandoon yung lahat ng tao yun. Meron kaya tayong gusto mong sabihin? Hindi, tama ho, yung sinabi din ni Sir Berhel, para lang din isang paglilinaw. Ang reporter, oo, nagsusulat siya ng kanyang initial na draft ng script, ng kung ano man yung kailangan niyang isulat, but at the same time, dadaan yan sa producer bilang layer. So, kumbaga, kailangan din natin ng checks natin para masigurado na factual, tama, nasa tamang konteksto yung isusulat, nasa tama ang pagkakaanggulo ng bawat kwento. Base na rin, syempre, sa inihayag na detalye ng reporter. Kumbaga, ano ho yan? Nagtutulungan ang reporter, maging ang producer at ibang editors pa na nasa newsroom. Parang mali lang po ata ang kuha sa akin ni Sir. Wala po akong problema sa pag-i-edit. Ang sinasabi lang natin dito, yung unang tanong about accountability. Ang social media, mas accountable kasi kitang-kita na sila mismo nagsabi, opinion nila ito, kaya maaari yung sabihin kagad na mali ka. Unlike po sa isang reporter, kung ini-report mo, amitin na natin, marami po tayong nire-report tapos na-edit din yung iba. Hindi ho kumpleto. So yun sinasabi natin na medyo yung accountability doon nawawala po. Kasi nga, hindi natin masisi yung hindi naman natin kilalang editor. Okay. Hindi. Yung kung ikaw ay nagtatrabaho sa mainstream media, hindi po pwedeng lumabas yan. Titingnan yan ng editor at sasabihin sa'yo kung may diferensya yan. Yung kanila hindi. Pagkasulat nila, lalabas na hindi po pwede sa mainstream media yan. Iyan ay may layer upon layer of checks. Kaya hindi po pwedeng dumaan ka. Ngayon, kung meron ka ang opinion na hindi tumatayo sa katotohanan, hindi papayagan yan. Ulitin ko po, parang hindi po ata ako naintindihan ni Sir. Wala po akong problema doon sa sinasabi niya. Ang sinasabi ko po yung issue ng accountability. Simulan natin ang Q&A kay Yusek Castro. Yes, tanungin ko ulit muna yung mga social media influencers. Pero mukhang papalo ulit ito kay Byron, kay Banat Bay. Natanong natin, sinabi niya po kasi kanina na parang normal lang na tawagin na tanga, bobo, yung mga taong kinokontent nila. Kasi opinion nila yon. At malamang opinion din nila na sila yung matalino kasi yung kinokontent nila, sila yung bobo at tanga. So given yan, opinion yan. Pero yung pag sinabi niyo po, Sir Byron, Banat Bay, tinawag niyo halimbawa yung isang lawyer na may isa kayong content, sinabi niyo na attorney no case. Hindi yun opinion kasi supposed to be factual. Kinausap nyo ba yung lawyer para malaman nyo na no case ito? Kasi it's one way na medyo dinidiscredit nyo yung kinokontent nyo. So, nakausap nyo ba yung lawyer para malaman nyo kung talagang wala ba siyang kaso? At kung hindi ba one way of making it giving this information? Una-una sa lahat, hindi ko po sinasabi na ito'y disinformation. Ito po ay ang bansag sa kanya ng mga netizen. So, akin lamang po yun na sinasabi din, na hindi ko naman din sinasabi na literal na no case yung tao. Ibig sabihin lang po ng no case, wala siyang tamang issue. Ganun lang. So, ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin na wala siyang kasong hinahawakan dahil Apo. trial lawyer siya. Apo. So, at the time, opinion lang din yon. Yes, ma'am. Hindi siya factual. Apo. Okay, yun lang po. Pwede lang pong ituloy ko lang sa opinion po. Kasi lagi po nating mukhang nagkakalabo tayo sa issue ng ang dapat ba ang social media ay maghatid ng news o opinion.
paulit-ulit naman po sinasabi na ang social media ay isa lamang pong opinyon na tulad ng sinabi ni Sir, mali daw. Hindi po mali ang opinyon. Bakit? Kung halimbawa, sabihin ko na mas masarap ang pakwan kesa sa saging, opinyon ko ito. Hindi mo pwedeng sabihin mali. Kung mas masarap sa kanya ang saging, hindi ko pwedeng sabihin sa kanya, mali yan. Kasi nga, opinyon po yun. Sa social media, ganun din po. Meron lamang po kaming opinyon at reaksyon sa mga nangyayaring news. Iba kasi, Mr. Abanat, ba yung sinasabing attorney no case. Kapag sinabi natin attorney no case, sa pangkaraniwang tao, lumalabas na itong abogadong to, parang walang kakwenta-kwenta dahil walang kaso. So, dapat siguro nililinaw nyo rin po yun para yung taong kinokontent nyo, hindi naman nasisiraan sa mga ordinaryong taong hindi naman naiintindihan yung sinasabi ninyo. Tama po kayo, ma'am. Malinaw ko din sinasabi sa aking vlog yon. Sa katunayan, talo pa siya sa kaso niya kay Tulfo. So, ibig sabihin, meron talagang kaso. So, malinaw po yun. Hindi ko sinasabing opinion ko na wala talaga siyang kaso kasi ilang beses ko pong sinight na natalo po siya sa kaso. Okay, ang susunod na naman na magtatanong ay si Ginoong Martin Andanar. Ate Coring, maraming gustong maliwanagan sa issue na to. Mula sa ating mainstream panelist, mainstream media. Alam natin na ang malaking mga media companies sa Pilipinas, halos lahat ay pagmamay-ari ng mga malaking negosyo o negosyante. At lahat ng mga negosyanteng ito, mga negosyo, ay may kanya-kanyang interes. Hindi o kaya itong rason kung bakit mas dumadami ang viewers ng ating mga black timers, ng ating mga vloggers, dahil nga alang-alam din natin na wala silang tinatagong interes. How do you reconcile this problem? Ang ginagarantiyahan ng demokrasya, hindi ikaw ay makakatanggap ng tama. Hindi ano. Ito ay plurality of voices. Sa dami ng periodiko, sa dami ng periodista, sa dami ng media influencers, natututukan yung constitutional point na kailangan dito plurality. Mas nakakarami kayo, mas marami kayo, mas mabuti. Hindi dahil sa marami kayo, tama na ang sinasabi niyo. Hindi. Kaya nagkakaiba-iba. Ang ginagarantiyahan lang plurality of voices Hindi naman iba na Kaya ganun ang nangyayari. So, mapa mainstream media, mapa social media, yun ang garantiya ng konstitusyon. Maraming nagsasalita. Sundan ko lamang po yung tanong ni Sec Martin dun sa issue ng personal na interes. Kasi nga po, yun ang pinagkaiba ng social media kesa sa isang organisadong network na may mga ibang negosyo ang may-ari ng network. Na maaaring hindi nila ito i-report kung may mali. Halimbawa na lang, may isang mining, may isang ganitong electrical. Paano mo babanatan yun kung ang may-ari na tinatayuan mo ang may-ari nun? Dito nagiging mahalaga yung plurality of voices. Posibleng may business interest yung isang media organization, halimbawa mining, meron namang isang network na anti-mining kasi environmental advocate yung may-ari. Kaya magkakaiba ang kanilang framing. At ang nagbebenepisyo rito ay ang publiko, but on the assumption na ang news media organization ay straightforward at transparent kung sino ang mga nasa likod ng kanilang mga pinagmamay-arian. At sa pangkalahatan, nagiging transparent naman yung ilang mga news media organization. Salamat po. Maganda yung sinabi ni Sir na transparent. Kaya mas naniniwala ako na mas transparent ang mga social media vloggers. Bakit po? Kasi sa social media vloggers, alam nyo na kami po ay merong political leaning o may bias with ED po yun. Alam nyo po na kami ay halimbawa ko, isang Duterte supporter. Pero ang problema sa mainstream media, you are trying to pretend that you are not biased. Pero, alam naman natin, dahil sa interest ng namumuno o may-ari, maaari kayo ay nagiging biased. Ang bias ng media ay dalawang bagay. Una, yung bias para sa katotohanan at ikalawa, batay sa normatibong pamantayan, yung pagbibigay ng boses sa mga walang boses. Pero, syempre, ito yung teorya at sa praktikal na implementasyon ng mga pagbabalita, syempre may mga competing interests. Hindi lang yung mga may-ari ng media, kundi pati na rin yung mga editor.
pero may proseso na pinagdaraanan at ang kredibilidad ng news media organization ang maku-question kung ang kanilang interes ay hindi tumutugma sa interes ng nakararami. Thank you. Tama po si Sir. Kaya nga po naki-question ng ilang mainstream media dahil kitang-kita ang pagiging bias ng ilan. Wala akong pinapatukuyan na network dito, pero makikita naman natin sa mga report. Bibigyan ko kayo ng halimbawa, hindi ko papangalanan. May isang DJ na pag ang issue ng traffic sa NLEX ay hindi niya na pinupuna. Bakit? Kasi isang owner noon ay ang owner ng kanyang network.